Hello guys! Welcome back to my channel. Maganda po ang topic natin ngayon. Although short discussion lang po tayo, pero dahil po tayo marami na po tayong value investors sa Pilipinas, may nasilip lang po ako, may naisip lang po ako, matagal nang gumugulo sa isipan po to, no? May concern po ako dito po sa pagpapractice natin ng margin of safety sa Pilipinas, no? At ano po naman po, no? Marami na po kasing Filipino investor ngayon, no? Familiar na sa value investing, no? Ibig sabihin, no? Pag nag-i-invest, hindi ka basta bili ng bili at any price dahil maganda, no? You want to calculate a fair value. Magkano ang fair value ng stock na yan? Tapos dapat bibilhin mo siya below what it's worth. Below the fair value. Para safe, no? Ang investment po natin, no? Halimbawa po, if a stock is worth 10 pesos, ibig pong sabihin, wag nating babayaran na more than 10 pesos kasi malulugi at madadali po tayo, no? Yun, ganun po ang value investing, no? Bibili natin ng isang bagay dahil it is worth much less than that at hindi tayo nag-overpay, hindi tayo lalagpas kung ano talaga yung fair value ng isang stocks, no? Okay. Kasi nga po, ang price po kasi they tend to move toward what it's really worth, no, over a long period of time, no? Ayan. So, kung nabili mo siya ng mas malaki, mas mataas ng 10 pesos, paano kung bumalik sa totoong worth niyan? Bumalik sa 10 pesos, dilugi ka. Yun ang ibig sabihin ng value investing. At kakambal po ng value investing ang sinasabing margin of safety na talagang magmula kina Benjamin Graham, kina Warren Buffett, no? Ito talagang pinag-uusapan at may libro po, no, si Seth Klarman tungkol sa margin of safety, no, na binutingting niya po ito, no. Ang concept po nito madali lang po, no. Ibig sabihin may allowance ka para safe. Halimbawa daw po, no, may truck ka na 9.5, no, tons, no, ang bigat ng truck, tapos ang bridge mo ay rated lang, no, na kayang dumaan doon 10 tons. So ibig sabihin ang liit ng allowance, so medyo delikado ka dyan, no? Although parang pwede, pero baka maaksidente ka. Yun ang ibig sabihin po ng margin of safety. Mas maganda po kung malaki yung allowance. So halimbawa nito, 15 tons yung allowance ng bridge na to. Ayan, pwede kang dumaan dyan kung 9.5 tons ka. Pwede kang dumaan dyan, no? So, ibig sabihin, wag masikip, no? Wag masikip ang allowance. Malaki ang allowance. Yun po ang margin of safety, no? Mabilisang explanation lang, no? Ganon din po sa stocks, no? If you come up with a fair value na 10 pesos, no? So, ang ibig pong sabihin nito, what if may error? Katulad do sa bridge, paano, no? Nirate mo nga na 10 tons yung bridge. Paano kung may konting error yung engineer? Paano kung yung gumawa ng bridge, no? Malabnaw yung semento na ginawa niya o kaya yung bakal, no, kinalawan ng konti, no. So ganito rin po sa stocks, no. Although nang come up ka ng calculation mo, sa estimate mo 10 pesos ang value ng stock na yun, paano kung may error ka? Paano kung may mali ka sa assumptions mo? Paano kung hindi natupad ang projections mo? Yun ang ibig sabihin ng margin of safety. Lalagyan natin ng margin of safety, no? Magde-deduct tayo. Halimbawa, popular po sa Pilipinas yung 30% na margin of safety, no? At kung hindi po ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? Kasi ito naabutan ko ito no? Mga 10-12 years ago, no? Ang alam ko sa TRC po talaga nag-umpisa ito na nagde-deduct sila ng margin of safety, typically 30%. Okay, no? So, yung 10 pesos, bawasan natin ng 30%, ang magiging target price po natin ay 7 pesos. Malinaw po ba? Margin of safety is 30%, no? So, ibabawas natin sa 10 pesos. Ang target price natin ay 7 pesos, no? At dito na po pumapasok ang issue ko po, no? Sa practice po na ito, no? Ito po sa akin lang naman po ito. At tingnan nyo rin po kung may sense yung sinasabi ko po, no? Kasi sabi natin, initial value ng stock, ang valuation natin is 10 pesos, margin of safety 30%. So, ang sabi dito, ang target price natin is 7 and below. At ang upside daw natin, yung difference, ito kadalasan, ito po ang nangyayari po, no? Na pinag-uusapan, no? Na ang upside po natin is yung difference between 7 and 10%. So kung nabili mo daw siya at 7 pesos, ang ibig pong sabihin nito, no? May upside tayo ng 3 piso. Or potentially, pwede tayong kumita ng 42%. Maliwanag po ba? Yun ang tanong ko, bakit naging 7 pesos ang target price natin? At paano tayo nagkaroon ng upside
kung nabili natin yung stock at exactly 7 pesos, bakit tayo may upside at bakit 7 pesos ang target price natin? Para po sa akin, parang hindi siya accurate, parang hindi po siya tama. Kasi pag sinabi po natin, no, 30% is margin of safety, ang sabi natin, this is to account for errors. This is to account for inaccurate assumption. So, hindi ba dapat ang fair value, yung 7 pesos, yun ang totoong fair value? Kasi in-account natin na maaaring mali valuation natin. So, para safe, ang fair value ng stock ay 7 pesos. So, kung nabili mo siya ng 7 pesos, wala ka pang upside kasi nabili mo siya sa fair value niya. Maliwanag po ba? Yun nung gumugulo sa aking isipan. Kasi kung sinabi mo, no, 10 piso ang na-calculate mo, no, and sinasabi mo na yung 10 pesos baka may error ka, no? At kailangan mo mag-account, no, sa mga errors, sa mga mangyayari, no? So, what was the margin of safety is for, no? Kung sasabihin natin 10 pesos talaga ang target price, no? Parang sinasabi natin na tama yung 10 pesos, no? At walang error yung 10 pesos at mangyayari yung 10 pesos kung sasabihin natin na 10 pesos ang target price. No? Ibig sabihin tama. Ibig sabihin walang error. Yun. So para saan pa yung margin of safety, no? Inassume pa din natin na tama yung 10. Hindi ba nga kaya nga tayo nagma-margin of safety kasi nga baka mali. Again, you're saying na estimate natin is 10, baka mali tayo, so magbabawas tayo ng 30%, so ang bagong fair value natin is 7. Ayun, no? So kung nabili mo siya ng exactly 7, wala ka pang ini-expect na kita dapat, and you have to buy it at a much lower price than 7. Okay, maliwanag po ba? So ano sa tingin nyo guys? So, ito po talaga gumugulo sa utak ko po ito. Pero sabihin nyo po, no, kung may sense yung sinasabi ko, pa-comment po sa baba, so comment section sa baba. No, of course, pwedeng mali rin po ako, no? Pero alam ko po talaga, no? What I know, no? Ang mga legendary value investor, katulad sila Warren Buffett, lalo na si Charlie Munger, ay grabe po yun. Minsan hindi nagpo-pull ng trigger si Charlie Munger hanggat hindi niya nakikitang at least 10x eh. Ganon yung utak nito ni Charlie Munger. Si Monish Pabray, never niya pong i-entertain ang isang stock unless na 5x pataas. Hindi po siya nagpo-pull ng trigger, no? They don't pull trigger 30 to 50% upside, no? So ito pong 30% na margin of safety, sasabihin natin na magiging 30 or 42%, no? Ang ating upside, no? Hindi ganon ang nakikita ko, no? Sa mga legendary investor. They wait patiently until they see yung mga something na multi-bagger talaga. Something that will deliver 3x, 4x, 5x, 10x, mga ganun po. Pero of course, syempre, hindi ko naman sinasabi na gayahin natin yung mga legendary investor. Di naman tayo legendary. Siguro, kaya ko lang kumanta ng mga kanta ni Johnny Legend. Johnny Legend ba yung singer na yan? Basta, pero ibig ko lang sabihin, no? Yun na nakikita ko sa kanila, no? Ayan. Pero of course, no, correct me if I'm wrong. Pwedeng mali po ako, no? So, pag-usapan natin ito sa baba. So, comment section sa baba. I-point out po natin, no? Kung may nakikita kayong opinion po ninyo, no? Pero ako gusto ko lang pong i-point out na parang may inaccuracy, no? At gusto po mapag-usapan po natin ito bilang mga community ng value investors sa Pilipinas. At hanggang doon lang ang daldalan po natin. Basahin nyo lang mga disclaimers. Salamat sa suporta ninyo. Like, share, subscribe. Happy investing. To God be the glory. God bless. Bye-bye. Sorry po, hindi ko nagpakita ng mukha ngayon, ha? Kasi medyo bad hair day ako ngayon, no? Alright, bye-bye.